how to fight this emotional instability through faithing, no? Para maiwasan natin yung mga naranasan, or kung nararanasan man natin, ay malabanan natin ito. That's why fighting ang atin pong theme ngayon. Through faithing, sa magitan ng ating pananampalataya. At ngayon, para hindi na po magtagal, unang na tayo, there are 5 ways how to fight our emotional instability. Sinabi ko na sarili ko, R. Kasi pati ako minsan ay may emotional instability din. At nagkaroon din ako ng mental health problem. So, unang-una ay letter F, yung faith. Sabi sa Philippians 4:6, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. So we combat anxiety or any kind of emotional instability by developing our faith to God. Pero hindi ibig sabihin, ulitin ko, na may faith ka, hindi ka naatakihin sa inyong emotional instability. Tulad nung sinabi kanina ni Elijah, Lord, sabi nga niya dito, I have served you as well as I could. Diba? Kaya, kailangan, ang faith na ito ay tuloy-tuloy. It is a walk. Kaya nga, walk by faith. Araw-araw, hindi lang yung nakaimbak sa sarili mo and nakabaon lang yan. Hindi dapat nilalakaran mo yung faith. Amen? So, rather than allowing our words to consume us, we can take them to God through prayer. So, this verse encourages us to trust in God's power and intervene and bring peace to our troubled hearts. Sabi nga dito, mga kapatid, kailangan mag-slow down tayo and mag-thank God and do this 5-4-3-2-1 technique. Bakit kailangan yung 5-4-3-2-1 technique? This will make us to have a thanksgiving heart or yung attitude of gratitude. Kasi ayon sa science, mga kapatid, yung utak natin na naglalabas ng anxiety chemicals ay same yung area kung saan pag nagkaroon ka ng gratitude or thanksgiving ay lalabanan niya, or hindi pwedeng magsabay yung anxiety chemical at saka gratitude chemical. It's either click on off lang to. That's why kapag mapagpasalamat ka pala, maiiwasan mo maging anxious or magkaroon ng anxiety. Through what? Through thanksgiving. Kaya noon pa lang, ang doktor na si Jesus at ang banal na espiritu na nagturo kay Apostol Pablo na sumulat sa mga taga-Pilipos, ang solusyon, no, ng isang anxiety problem. That's why ito daw ang kailangan gawin natin, mag-slow down, no, huminga ng malalim, magpasalamat sa Diyos, and do this 5-4-3-2-1 technique. Ano yung 5-4-3-2-1 technique, Pastor? Using our senses, this is how to thank God. Thank God on things you see. Tumingin ka hindi yung mga negative things. Eh, ano ba nakikita mo? Nakita ka ng maliit na bagay, o nakita ka ng pusa na naglalambing sa'yo. Alisin mo yung galit. Huwag mo siyang idamay sa away nyo, mag-asawa, magulang, o magbiyenan, or huwag mo siyang idamay sa nangyari sa iyong kinasapit. Ang gawin mo ay mag-thank you ka at sabihin mo, thank you, nandyan tong kasama mo. Thank you, meron kang naririnig, things you hear na mga huni ng ibon, kasi ang hirap mag-appreciate kapag hindi mo binuksan yung iyong tenga sa mga mabubuting bagay. Huwag pigilan mo yung naririnig mo sa social media na hindi maganda at mas mag-focus ka sa mga bagay na naririnig mo na pwede mong ma-appreciate. Pwedeng sa magitan ng musika, kaya katulad nung sinabi kay Saul na sabi nung isang tao kay Saul ay humanap tayo, sabi niya dito, we will look for someone who can play the harp. So kasi ang musika ay isang medicine. How much more if you play a worship song, di ba? To fight evil. Lalong-lalo na kung Yahweh, Rapha, yun na yung kinakanta mo. He will manifest. Di ba? Kung ikaw ay nagkakaroon ng problema, depression, sa sakit mo, then just play the song that claiming that the name of God will manifest into you. Yung salitang Rapha ay hindi lang marinig, kundi ma-experience ng iyong katawan. Makalaya ka sa iyong sakit at karamdaman through faith. Diba? So, and that, yung things how you feel, paano mo nararamdaman. Minsan kasi nagnanamb tayo, di ba? Pinagpapawisan ng malamig. So, pumunta ka sa, uminom ka ng malamig na tubig or maligam-gam after 30 seconds para ma-differentiate mo yung appreciation mo sa isang malamig at isang mainit.
magkape ka rin minsan. Pero kung ikaw ay may nervyos, wag mo nang gawin. Baka lalong madagdagan, lalo na kung lalagyan mo ng gatas. Kasi yung gatas daw pampalakas. At yung kape daw pampatanggal ng tulog. Kaya lalong pampalakas ng tanggal ng tulog mo yon. Joke lang yun ha, hindi yung totoo. Pero totoo yung yung about sa coffee. And the things you taste. So, ma-appreciate mo ngayon yung mga bagay. Huwag kang magmadaling kumain kapag medyo may emotional instability ka. Kumain ka ng prutas at nguyain mo ito, hindi yung, alam niyo isang tao kung bakit ang pang fight daw nila ng stress ay kumain ng kumain. Pero ang problema kasi, medyo hindi siya nag-i-slow down yung pagkain niya, kaya lalo siyang tumataba, lalo siyang ma-high blood sa stress, o may stress na, may high blood pa, ay to slow down. I-appreciate mo yung taste ng kinakain mo. No, yung halos madurog talaga yung inunguya mong lechon manok gano'n, no, kaya yung silit, di ba? Kaya kailangan lalo na kapag prutas, dahan-dahan mong balatan, kainin mo. So gano'n, and things you smell. Subukan mong i-appreciate yung mga kinakain mo or yung mga bagay na pumunta ka sa isang lugar na mabango or bumili ka ng, kung may, yung mga may budget, bumibili sila ng pang aromatherapy, yung merong humidifier na merong mga oil-based na nilalagay doon. That's why yung ibang mga tao na nag-i-spa, naglalagay sila doon ng mga aromatic na mga, tawag dito yung mga amoy, kasi galing sa nature yun eh. Wala namang ibang magbabalik sa atin kundi yung nature din para maging bumalik sa nature din or natural yung ating katawan, no? Binabalik tayo sa kung saan tayo galing. Walang iba kundi sa paraiso. It's a place where the natures exist talaga. So, yan yung 3-2-1 technique about faith para maging mapagpasalamat ka every time na nakikita mo, say thank God. Every time na may naririnig ka, say thank God. Every time na may nafe-feel ka, say thank God. Every time na may nasalalasahan ka, say thank God. At pag naamoy mo, say thank God. And even sometimes, we are being tested our faith kapag negative lahat yung ating nakikita, naririnig, nararamdaman, nalalasahan at naamoy. Kaya mo bang magsabing, thank you Lord? Pag hindi pa, that means you're not fighting your emotional instability. You have to thank God not only in positive things. Sometimes, kapag nakita mo hindi maganda, try mong gawin yung ginawa ni Job. Nagpasalamat siya sa Panginoon, di ba? Nagpuri siya sa Panginoon. Kahit ganun yung narinig niya sa asawa niya, sabi niya, bakit? Pinasumpa, sabi niya, bakit? Yan lang bang mabubuti ang tatanggapin natin, hindi yung mga masasama? Lumabas akong hubad sa aking magulang, lalabas din ako, mamamatay din akong hubad, o babalik ako sa alabok ng hubad. God give, God will take away. Blessed be His name. So you have to bless the Lord in everything you see negative, hear negative, feel negative, taste negative, smell negative, kahit ang baho ng katabi mo sa LRT bago kang ligo, o MRT o bus o kung saan man, at parang naamoy mo, sabihin mo na lang, thank you Lord. And that's how to fight your emotional instability because of your faithing. Yung faith and trust mo kay Lord. Amen po ba? Bilisan na natin. Number 2, introspection. Search natin yung heart natin. Saan ba tayo may pagkakamali? Sabi nga ni David, Psalms 139 verse 20-34, search me God and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. See if there's any offensive way in me and lead me in the way of everlasting. Sinakatingin siya sa mga bagay na pansamantala at hinihiling niya yung mga bagay na pangwalang hanggan ng kanyang mabigyan ng focus. Kaya nga sabi doon sa Matthew 6:33, sabi ni Jesus Christ, seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all of these things shall be added unto you. Kasama sa all na yon ang iyong emotional stability, hindi instability. Okay? Emotional stability. So introspection is crucial in fighting emotional instability actually. But by examining our hearts, we can identify any unhealthy thoughts, pattern. Kasi pattern yan that contributes to our anxiousness. So this verse invites God to reveal any wrong attitudes within us and lead us to path of everlasting peace. Yung peace of mind na hinahanap natin na kahit may pera ka at toxic yung katrabaho mo, pag pumunta ka ng Baguio, kung saan man, sa Bohol o El Nido, pagdating mo sa trabaho mo, nandun pa rin siya. Kasi hindi everlasting peace ang hinanap mo. Ang everlasting peace lang ay na kay Jesus Christ, kapatid. Bago ka sana pupunta na mag-unwind, dapat
ang una mong hanapin si Jesus Christ, isama mo siya sa lakad mo. Amen. So regularly, take time to reflect of your thoughts and your emotion. Ala, mali ba ako dito? Tama ba yung nasabi ko? Kasi minsan, hindi lang naman ikaw ang nasasaktan, nakakasakit ka rin. So seek God's guidance to identify any areas of your life that may contribute to your circumstance para may contribution ka mismo sa sarili mo na reflection at light na, oo nga, mali ako doon. So tanggapin mo, alisin mo yung pride. Tulad ni Nebuchadnezzar, lalo pa niyang pinagmalaki na tama siya eh. Tama siya, magaling siya. Hari siya eh. Siya yung nasa posisyon. Siya yung tamang posisyon. Hindi. So, let ask God to help us grow in areas where we need healing and transformation. We have to be transformed. Amen. Not to be conformed in this world. So, tapos na tayo sa letter I, F, I, G naman tayo, Isaiah chapter 41 verse 10, it is all about God's promise. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous hand, or righteous right hand. So God's promise are a powerful weapon against anxiety, or any emotional instability. Talagang promise ni Lord yung panghahawakan mo. Huwag kang magsawa, kapatid, na humawak sa promise ni Lord. Just keep holding on the promises of God, because those reminds us of His constant presence and support unto us. So when we trust in His promises, we find strength and reassurance. Hindi lang basta assurance, mare-reassure ka kapag inaalala mo muli yung promise ni Lord sa'yo. Huwag kang susuko. You are assured and be reassured. So ano yung verse na pinanghahawakan mo kay Lord? I-type mo ngayon, i-chat mo para ma-remind ka, nire-remind ka ni Lord. Isipin mo mabuti ano yung verse na yan. Ilagay mo sa chat box yung verse na yan. Or i-comment mo dyan sa Facebook. Ano yung promise? And God knows. Hindi siya nakalimot. Pero sometimes, nung si Noah ay antagal na sa loob ng barko, sabi niya, remember your servant, O God. Dahil hindi naman sa nakakalimot si Lord, ano? But sinasabi natin kay Lord, remember your promise, O Lord, para ipakita na ikaw mismo ay hindi nakakalimot. Amen? So, ganun. Then God remembered Noah, sabi nga doon. At pinahupa na nga niya ang bangka and binigyan siya ng rainbow after the rain. So, God's promise of covenant of rainbow from your very stormy life or past, very dark past, kapatid, there will be kahit napakaliit or a brimming light through a cave, inside the cave. Basta merong light. No? If you have yung tinatawag na yung parang pyramid crystal sa puso mo, it will turn into a beautiful rainbow. Yeah, just keep holding on to the promises of God. So find comfort in God's promise by meditating specific verses that address anxiety or any emotional instability. Write them down. Sulat mo. Ano ba yung mga kailangan pagpasalamat mo kay Lord? Hindi lang basta sinasabi, minsan dapat sinusulat. Kaya kapag medyo nawawalan ka ng appreciation sa mga nangyari sa'yo, bumalik ka doon sa spiritual journal mo. Tignan mo yung mga sinagot ni Lord na promise niya sa buhay mo. Di ba? And carry them with you and reflect on them throughout the day. So allowing His word to permeate your thoughts and bring you peace. Magkakaroon ka ng peace, Lord. Thank you. Hindi ka nag-feel kay Moses, kay Abraham, kay Joshua. Sa akin pa kaya. Same lang naman yung Diyos namin. The God of the Bible is our God too. Amen? So next, letter H tayo. Ano ang F natin? Faith. Yung I natin is introspection, yung ating G is God's promise, ngayon naman H is healthy habits. Baka o bakit masyado kang merong emotional instability kasi hindi healthy na yung habit mo eh. Nanggigigil ka sa first kill. Ano ba yung double kill or something, di ba? Puro kill na, o kill na. Yun na nag-o-kill sa utak mo. So, palitan natin yan. Philippians chapter 4, verse 8. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Because our mind are
powerful or influence in our emotional well-being. Yun yung pinaka, nagsasala kung tama, mali, yung ginagawa natin. Pag medyo may mali, may mga negative, pag hindi nasala ng utak, papasok sa puso, magkakaroon tayo ng emotional, instability. So cultivating healthy habits involve intentionally directing our thoughts towards what is good rather than dwelling on the negative aspect. Kasi si Lord naman, hindi nagbabago yung pangalan niya or ability niya na God is good. Even in bad times still, God is good. Hindi magbabago yung kahit mamatayan ka, God is good. Wala kang makain, God is good. So this verse encourage us to focus on positive life-giving thoughts. Kaya kapag may problema ka, bagsak ka man, kailangan mong umulit-ulit ng exam mo, walang problema yan. God is good, kapatid. Huwag kang mag-dwell dyan. Or maybe, magkaroon man tayo ng konting hindi natin i-invalidate yung inyong nararamdaman. But do not dwell. Dadaan ka lang, but do not dwell. Ibig sabihin, dwell, huwag kang titira. Dumaan ka, huwag ka. Sapagkat pinagdadaanan lang yan. Diba? So, mag-inventory tayo at i-expose natin yung ating mind araw-araw. Tingnan natin. So, limit your exposure to negative news sa social media or any unhealthy influences. Baka yung kaibigan mo, baka toxic yung taong yan. Palagi ka na lang sinisiraan or puro na lang negative yung dinadala niya sa yung mga news, di ba? So instead na ganun ang gawin natin, i-prioritize natin mag-engage sa mga activities such as reading and uplifting books or even the Bible, spending time in nature, cultivating relationship, lalong-lalo na sa mga Kristiyanong matured, and pursuing hobbies that bring you joy and peace. Saan ka ba nasisihan? Painting? Mag-painting ka. Composition? Mag-compose ka. Mag-piano ka na, mag-piano. Maglikha ka ng iba't ibang mga tono or nota. Gumawa ka ng tula. O ano man yung gusto mo na magbibigay sa iyo ng joy, sige, magbali ka kahit lalaki ka, walang problema. Magbali-bali din buto mo. Basta ang mahalaga, masaya ka. No, wag ka lang tatawa mag-isa. Baka sabihin nila, lalong may emotional instability ka. Bring joy, pero mag-isa ka, tumatawa. Kaya kung nagme-meditate ka, natatawa ka sa nakaraan, pwede din yun. Pero yung iwas-iwasan nyo, lalo na mamaya may makatingin sa inyo, mag-isa lang kayo dyan. Wala, baliw na to, sasabihin nila sa inyo. So last but not the least, thank you Lord, last na tayo, pasensya na, medyo mahaba. 5 ways to fight emotional instability. Try nating i-type, ano nga yung FIGH? Sabi sa F is faith, instability, G is God's promise, and H is healthy habits, and last is trust. Proverbs 3 verse 5 to 6, trust in the Lord with all your heart, lean not on your own understanding, in all your ways submit to Him, and He will make your path straight. Sabi dito, trust with the Lord, in the Lord with all your heart, all. Hindi half-hearted, hindi 1/4 hearted, hindi 1/8 hearted. Kahit sabihin natin 3/4 hearted at may konti pang 1/4 sa'yo, no, kailangan all. There's no reservation if you want to trust God. Kung gusto nyo magbunga, yung mga ginagawa nyo noon ng maganda, kapatid, yung bunga na yun, hindi yan tutubo kung may kulang sa bunga na yan. Kailangan bunga tuloy yung buto. Kung gusto mo magtanim ng buto, hindi dapat kalahati lang yung kotilidon niya. Hindi monokot yan. Pag dicotyledon, dapat dalawa sila. Hindi mo pwedeng hatiin sa gitna yung mangga at itatanim mo kalahati din sa kabila. Hindi. So, the same in trusting God. Kung gusto nyo magbunga, yung trust nyo kay Lord ng mga positibong bagay, no? Give all your heart unto Him. So, trusting is the key in fighting anxiety and other emotional instability. Often, we try to rely in our own understanding kasi and control. Parang gusto mong kontrolin sa sarili mo. Out of control ka na nga. Kumanta ka na lang, Jesus, take a wheel. Jesus, take a wheel. Pero mali nga daw yon, dapat steering wheel. Kasi baka gulong ibigay sa'yo, hindi yung manibela. So, which only leads to increased anxiety. So, this verse reminds us to surrender to God and trusting in His wisdom and guidance. Minsan, may may nakausap ako sa telepono na isa po siyang doktora at kamamatay ng mami niya na doktora din na nagkaroon ng mistaken identity just last April lang this year. At bagamat Christian silang lumaki, na build up silang Christian, pero nagkaroon ngayon siya ng doubt sa sarili niya dahil nawala na yung nanay niya. Nawala pa yung pinsan niya na binigay sa kanya na maging bodyguard niya dahil na-aksidente ng lasing. At
Biglang, kailangan pa siyang operahan sa heart. Pero alam niyo mga kapatid, parang nagda-doubt na siya sa Panginoon. Sabi ko, ang will ni Lord ang isa sa pinakamahirap pagkatiwalaan na ng lubos. Dahil mismong si Jesus Christ, mga kapatid, sabi niya, let your will be done, not mine, di ba? Let not this cup pass over me. Parang sabi niya, sana wag na lang sa akin, sa iba na lang. But not mine will be done, Lord. Di ba? Kaya kahit si Jesus Christ, dumating din sa point na siya po ay umiyak, nagkaroon siya ng matinding trouble sa kanyang espiritu, sa sarili niya, hindi Holy Spirit, sa sarili niya. Dahil siya ay nasa laman. Pero nilabanan niya yun by trusting the will of the Lord. Ang hirap isipin yung gano'n. Namatayan ka na, walang ka, binubuli ka pa rin hanggang ngayon, parang wala nang pagbabago sa sitwasyon ng buhay nyo. Kung ano ikaw, yung ka pa rin dati. Kapatid, mag-trust ka lang kay God. You are under construction. We are all under construction. Hindi pa tayo finished product. Only the finished product will be in the glorification of Jesus Christ when He returns. Tayo may blemish pa tayo. We are not perfect already. So, kailangan nating mag-surrender kay Lord. Mag-trust tayo sa wisdom niya na mas high ang kanyang wisdom kasi lupa lang tayo, langit siya. And let us be guided by the Holy Spirit, kapatid. So, ang kailangan natin gawin, let us surrender our anxiety, our stress, our negative thoughts, our emotion, instability, at lahat yun ay, lahat ng concern natin, ibigay natin kay Lord araw-araw and let go of the need to figure everything out on your own. Kasi hindi mo nga talaga kaya eh. Don't figure it out. Huwag mo nang alamin ng formula. Kasi si Lord may hawak ng formula. Di ba? Trust that His ways are higher and His plans are perfect even if you can't see the future. Kumanta ka ng Waymaker. Di ba? Anong sabi dun sa Waymaker? Even if I don't feel it, you're working. Even if I don't see it, you're working. Ayoko na kumanta. Wala ako sa tono. And, in conclusion, anxiety is a common struggle but we are not powerless against it. Napakaganda. By fighting anxiety through faithing. Ano yung faithing natin? It is faith, introspection, God's promise, healthy habit, and trusting God. That is called faithing. Lahat ng yun. Full of those words are faithing. Kaya, we can experience the peace that surpass all of this in our understanding, and let us embrace those principles in our daily life and allow God to transform our heart into a steadfast, fully faith in God. Sa tingin nyo, gaano kaya kabigat itong hawak na baso ni A at saka ni B? Sino kaya sa kanilang madaling susuko sa paghawak? Si A o si B? Try nga nating i-type sa chat box natin. Kung nakikinig pa tayo dyan, baka tulog na kayo or umalis. Ngayon mag-type kayo para makita natin kung kayo'y present. Sino ang madaling susuko sa paghawak ng baso na may tubig? Si A o si B? Gaano kaya kabigat yung kay A at saka yung kay B? Kapatid, minsan kasi mali yung tanong. Hindi yun yung tanong na sinong unang susuko. Hindi rin tanong yung gaano kabigat. Alam niyo kung bakit? Marahil, sa loob ng 1 minuto, kahit mas mabigat yung A, pag binaba niya, tapos na. Etong si B, kahit konti yan, kung isang buong araw niyang hahawakan, kapatid, hindi niya kakayanin. Paano pa kaya yung problema mo na nagdulot sa iyo ng matinding kahirapan? Yung pang-aabuso sa iyo? Yung mga bagay na in-expect mo na hindi nangyari? Yung mga iniyak mo kay Lord na hanggang ngayon hindi pa nasasagot? Yung mga dahilan kung bakit ka merong emotional instability? Yung mga nagbibigay sa iyo ng paraan na para bagang nagiging daan ng kaaway na sinasabi mong ayaw mo nang mabuhay. Asawa ka na, pagod ka na. Hindi yan dahil sa bigat. Kahit magaan yan, pag pinabayaan mo.
susuko ka pa rin. Kahit sino sa dalawang yan, pwede silang sumuko. Kung hahawakan nila yan sa buong buhay nila nang wala man lang katuwang sa paghawak ng kabigatan o kahit sabihin mong magaan. Ganon din sa buhay nating kapatid. Kaya sabi sa Bible, oh, how long are you holding on alone? Yung bigat na yan. Sabi ni Jesus, but Christ has rescued us from the curse pronounced by the law. Kaya yung kanina sinasabi na, I will send you a, di ba, instability sa isip, sa puso. Curse yun eh. Pero si Jesus Christ, na ipako na sa krus, He rescued us and pronounced the curse by the law that He was hung on the cross. He took upon Himself the curse for our wrongdoing. Kinuha niya lahat yung sumpa na yun. Nung tinanggap natin si Jesus Christ at ang banal na Espiritu sa puso natin, we are now set free from this curse. Wala na yung curse na yon na inaalaw na sinasabi doon na inaalaw na ikaw ay inalian na ng demonyo. Wala na, hindi na. Pero sometimes we are being deceived by our emotion. Hindi na curse yun. Ang tawag doon, consequence. Letter C din, pero hindi na curse. Consequence. Pero namatay si Jesus Christ, para yung consequence na yan, alisin at tapusin na rin yan sa atin. Ang kailangan na lang natin gawin, we will cast all our anxieties on Him. All our emotional instability on Him. All our depression. All our stress. Because why? Bakit kailangan ibigay sa Kanya? Because He cares for you. Ayaw niya na nahihirapan ka dyan. Ang bigat-bigat na eh. Bakit mo kakayanin mag-isa? 1 Peter chapter 5 verse 7. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, come to me. Lumapit ka sa akin. All you who are weary and burdened, and I will give you rest. Matthew 28 or 11:28. Purihin ng Panginoon. To God be the glory. Let me pray for you. Ikaw na ang tagal-tagal mo nang hinahawakan yung grudge or mga bagay na para bagang nakikita mo imposible mangyari o masolusyonan sa buhay mo. Maybe hindi ko alam yung cost na nabanggit kanina. Kung ikaw yung tinamaan doon, God loves you. And He doesn't like that burden upon your shoulder. He likes to carry it. Gusto niya na kunin niya lahat upang lumaya ka ngayong gabing ito habang nakikinig ka sa ating mensahe ngayon. Father God, hindi ko alam kung saan man sila naroon at kung anong pinanggalingan ng emotional instability ng mga nakikinig ngayon. O kahit yung hindi nakikinig pero may kakilala sila, Lord. Nawa, maging instrumento kami, Panginoon, na mapalaya yung mga taong may emotional instability sa magitan ng iyong salita na ma-share namin, Panginoon, narinig namin ngayon. That Jesus Christ hanged on the cross to carry all of those curses na gawa ng kasalanan. Kahit naglilingkod pala kami, hindi ibig sabihin na exempted kami, Panginoon, sa mga emotional instabilities na ito. At naisip namin na, Lord, ayaw na namin. Parang gusto na namin. Kunin mo na kami. Minsan ginagawa naming excuse ang langit, Lord God, para matapos ang aming pagsubok dito sa lupa. Pero our faith doesn't have shortcuts, Lord. Just like us to trust you, not only half-hearted or three-fourth-hearted, but full-heartedly. Nawa sa walk ng faith namin, Panginoon, ay malakaran namin ang bawat salita mo na magbibigay sa amin ng assurance for us to be rest assured and reassured all of your promises na kahit kailan, hindi mo kami iniiwan, ni pinababayaan man. Kahit kami nag-iisa at parang kami na lang ang lumalaban at wala nang ibang lumalaban para sa amin. Nakakapagod. Pero lahat ng pagod ay naaalis kapag ikaw, Panginoong Hesus, aming tinitignan. Lord, teach our heart to seek your face. Not just to worship and raise our hands, but to seek your face. To be inside your presence and to do your will in our life like Jesus Christ prayed.
And He even teach us how to pray. Oh, Heavenly Father, hallowed be your name, for your kingdom come on earth. Your will be done on earth as it is in heaven. Nanawa, Panginoon, kahit para bagang impyerno na yung buhay namin, ay maranasan pa rin namin ang langit sa magitan ng banal na Espiritu na ipinangako mo that will comfort us and bring the fruit of the Holy Spirit, which is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. When we are not in control, Lord, take control. All of me, all of us. This is what we pray. Thank you for overtaking. Thank you for your favor. Thank you for freedom. For where your presence is or your spirit is, there is liberty or freedom. In Jesus' mighty name. Amen. Maraming salamat po. Pagpalain tayo ng Panginoon.